So good day mga kabakal, panibagong video na naman po. So itong video na ito is about basic cleaning ng R4 5.56 rifle. Okay, so nagamit namin siya ng ilang beses sa firing range. So kailangan na natin siyang linisin dahil next week po, 29 hanggang 31, sasali kami sa rifle shoot, no? Na gagawin sa Fort Magsaysay. So kailangan natin siyang linisin para pagdating doon sa competition proper is maiwasan natin yung jam. So maiwasan natin yung pag-jam niya na cause ng sobrang dumi. Okay, so gagawin natin, lilinisin natin siya para hindi siya mag-cause ng any jam, no, pagka ginamit na natin siya sa competition proper. Okay, so umpisa na natin mga kabakal, no. So number 1 step bago tayo maglinis is i-check muna natin kung loaded ba syempre yung firearm natin. So number 1, check natin kung loaded. So wala siyang magazine, and then i-open bolt lang natin siya, no. So check. So kung clear na siya, down na natin yung bolt. So ang paglinis na ito mga kabakal is simple lang, no. Hindi na natin siya masyadong babaklasin kagaya ng pistol, no. So dito basic lang, cleaning lang yung gagawin lang natin. Okay, so ang kailangan lang natin dito sa paglilinis is yung syempre yung cleaning oil natin, and then syempre ito yung pang bore swab natin. So mamaya paano natin tong bore swab natin. So unang gagawin natin is i-disassemble natin yung bolt carrier niya, which is yun yung moving part na itong R4 or any 5.56 rifle, no. So yung bolt carrier niya yung kailangan lang natin linisin. Okay? And then syempre yung barrel niya. So para matanggal natin yung bolt carrier, so ang pagtanggal niyan mga kabakal is ito lang. May pin yan dito. Ayan, kung makikita nyo yung pin. Pupush nyo lang yan. To. Push nyo lang. Okay, so pagka na-push nyo yan, aangat na itong pin niya, pwede nyo nang hilain. Yan. So pag nahila nyo na, yan. So pag nahila nyo na, makukuha na natin yung bolt carrier niya. So pagkuha ng bolt carrier, iangat lang natin yung charging handle. So mababaklas na natin itong bolt carrier. So ito yung bolt carrier. Then, ito yung charging handle. So, tanggalin na rin natin ito. So, pagka natanggal natin yung bolt carrier, gagawin natin is sprayan lang natin ng langis ng cleaning oil itong lower receiver niya. So, yung lower receiver, hindi naman ako pwedeng gumalaw nito dahil nga masyadong komplikado to. Hindi ko kabisadong baklas tsaka kabit nito. So ang gagawin lang natin, dahil medyo madumi rin talaga siya, isprayan lang natin siya ng cleaning oil natin. So sprayan lang natin, and then syempre isprayan din natin itong barrel niya, no, para yung mga carbon deposit na naandun sa barrel tsaka dun sa chamber niya is medyo mag-loosen up na bago natin siya i-brush mamaya. So sprayan lang natin yan. Ayan. So hayaan lang muna natin siyang ayan lang muna natin matunaw yung yung dumi niya. So kita niyo yung dumi, di ba? So mamaya patutuyuin natin siya. So hintay lang natin na matuyo ng konti, and then pupunasan natin ulit ng malinis na basahan. Okay, so set aside muna natin ito. And then so actually makakabakal dito ako nagko-concentrate sa bolt carrier niya, no. So ito yung importanteng nililinis kasi dito sa bolt carrier niya, ito talaga yung moving part. Ito yung gumagalaw, no, back and forth, no. So ito yung para maiwasan natin yung jam, kailangan malinis itong bolt carrier natin.
So, okay, so mga kabakal, so pagbaklas na itong ball carrier, may pin siya dito, may kita nyo dito. Yan, so susungkitin lang natin siya palabas. Ayan, so, ingatan lang natin siyang tumalsik kasi nga maliliit siya, kagaya ito siya yung pin niya. Yan, so pagka natanggal natin yan, mahuhugot na natin yung itong firing pin na, which is kita nyo sobrang dumi. Ang dumi-dumi, no? Dahil maraming beses na natin na iputok to, tapos ngayon lang natin nalinisan. Okay, mga kabakal, para matanggal natin itong bolt, no? Kailangan ia-atras natin siya doon. And then itong catch pin lock niya, kailangan naka-align siya dito para maangat natin. Yan. So, tanggal na rin. And then pagka natanggal na ito, mahuhugot na natin yung pinaka-bolt niya. Yan. Ayaw. Dahil yun. Ayaw mahugot dahil sobrang dumi. Ayan. Kita nyo yung dumi. Ayan. So, pagka ganito na, spray lang natin siya ng cleaning oil natin para matanggal natin yung mga carbon deposit nung bala na sobrang daming pinutok na ito. Kailangan malinis natin mabuti. So, sprayan lang natin. Ayan. Okay. Yung firing pin. So na-sprayan na natin siya mga kabakal. Ngayon, hayaan lang din natin ulit siya na medyo mag-loosen up yung mga carbon niya, no? Then mga kabakal, balik tayo dito sa yung in-sprayan natin kanina. Gamit tayo ng bore swab. So itong bore swab, matagal na sa akin ito, no? So, gamit tayo ng bore swab para doon sa barrel, no? So ito yon. So ito yung bore swab niya, no? Actually dalawa itong bore swab, ito pang caliber 45 and then ito naman pang 5.56, maliit lang. So tulin lang natin. So ito mga kabakal, ito may nakapagturo lang din sa akin ito, yung mga graduate ng armaments, no? And then yung mga weapons specialist sa school dati sa amin, na kapag maglilinis kayo na itong barrel, no, wag niyong sasalsalin, kumbaga yung back and forth ba, hindi. So ang paglinis na ito, yung isang swab lang, no, swabbing lang tayo, isang swab lang. So mangyari niyan, i-sprayan natin siya ulit, no, para magkaroon dun sa barrel niya. Okay. Tapos itong natin, itutusok lang natin dito palabas, no, palabas. So pagka naitusok na natin yung dulo nung nandito na halos sa kakabit lang natin to. Pag naikabit na natin, hihilain lang natin, no? Hila lang. Tigas. Yan, isang ganun lang. Tapos baklas ulit. Tanggalin natin 'to ulit. Paulit-ulit lang mga kabakal, siguro mga 5 beses natin gagawin nun. Pero bawal, wag niyong wag niyo yung back and forth, wag po, no? Kasi may tendency po na masira yung rifling niya sa loob pagka binak and forth natin. Dahil nga ito, para medyo matalim, no? Yung para siyang steel brush, no? So kailangan isang swab lang, no? Swabbing lang ang gagawin natin. Swabbing. So tusok ulit. Medyo madali na yung pangalawa. Kasi nga madumi siya nung una.
So habang sinosob nyo siya na sinosob, paluwag na siya ng paluwag kasi nga lumilinis na siya, no? So okay na. Kita niyo yung dumi, oh. Kumapit yung dumi niya. So set aside muna natin ulit ito. So balik tayo rito sa bolt and yung bolt carrier natin. So na-sprayan na natin siya. So punasan na natin siya ngayon para yung mga dumi niya matanggal talaga properly. So gagamitin natin ng cotton buds yung sa mga sulok-sulok na ano yan dito. Ito yan, dumi, oh. Dumi, ang laki ng dami ng dumi. Yan, suksok lang natin dito yung cotton buds para mapunasan natin mabuti yung loob. Okay. Yan. So, kita nyo yung dumi nyo, dami, grabe, sobrang dumi. Yan. So, ito nga pala mga kabakal, ang importante rin dito na malinisan natin is itong ano niya, ito. So sa bolt na to, andito na yung extractor and then yung ejector, no. So yung extractor, ayan, linisin lang natin. Ito yung pinaka-extractor niya. Ayan, yung parang may hook siya. Makikita nyo naman dito. Yan yung extractor. So kailangan free din siya sa carbon para para kakapit yung basyo natin pagka i-extract na. Yan. Kita yan dumi. Yan. Tapos itong mga ngipin-ngipin niya, punasan din natin. Dahil pag sumobra na yung kapal ng carbon dito, hindi na siya papasok doon sa pinaka-chamber, mahirapan na. So, yun ang isang pwedeng maging cause ng jam. Para sa akin, ito importanteng nililinis dyan, itong bolt niya. Okay. So, pag okay na siya, yung firing pin kanina, so yung firing pin, nakita nyo itim na itim. Supposedly, dapat ang kulay nito is, ano to stainless. Dahil sobrang dumi niya, pag napunasan natin siya, makikita nyo mamumuti siya na siya mamaya. Makikita nyo mamumuti ito. Ayan. Ayan. Okay, so makita nyo yung firing pin, puti na siya, kanina maitim, di ba? So okay na to. Next natin, ito yung bolt carrier, no? So, punasan lang natin tong bolt carrier para maano yung excess na carbon. Sobra talagang dumi. Ayan. Then, gamit lang kayo ng cotton buds para dun sa ano. Ito, nililinis ko rin to, itong pinag-ano ng charging handle. Kasi, pag madumi rin ito mga kabakal, no, dito ito yung tumutulak sa bolt, itong bolt carrier paatras abante. So pasukan nyo lang ng cotton buds yan, nakita nyo dumi. So okay mga kabakal, so napunasan na natin. So makita nyo yung dumi, kita nyo yung dumi, no? Grabe yung dumi, no? And, so dito naman tayo sa kabilang side, yung kulit ng pusa ko, ususerong pusa. So pag okay na itong bolt carrier natin, assembling na natin siya, no? So sa pag-assemble ng bolt carrier tsaka bolt, ito yung number 1 na inaano natin dito mga kabakal. Ito may washer siya rito. So kung makita nyo, ito close up lang ninyo, close up natin. So, may washer siya rito. May mga kanal-kanal siya dyan mga kabakal. So, kailangan dyan, pag binalik na, kasi hindi natin mamalayan, baka napagtapat-tapat natin yung mga kanal niya dyan. So, mangyari, pagka nagtapat-tapat yan, yung hindi siya maganda yung balik niya. So, kailangan ito, hindi siya magkakatapat. Kung iikot ko, may mapansin kayo may mga kanal-kanal siya dyan. Huwag yung pagtatapat-tapatin yan. No? Kasi minsan,
nagtatapat-tapat siya pagka, lalo na pagka pinupunasan natin, di natin alam kasi umiikot siya no, alternating siya. No, wag niyo lang ito yan, yung mga butas-butas na yan, wag niyo pagtatapat-tapatin yan. Kung makikita niyo yung iniikot ko na yan, yung pinaka-washer niya na yan. Yan. Kailangan hindi siya magkakatapat, no, pagka binalik natin. So, bago natin assemblein mga kabakal, lalagyan na natin siya ng lubricant, no. So, ang ginagamit ko lubricant dito mga kabakal is yung ito lang, yung para sa yung oil, no. Ito yung para sa akin, okay na rin itong oil na to. Yung sa scooter oil, no, yung mga tira-tira kong scooter oil. Ito yung pang lubricant ko. So, konting amount lang, no, wag niyo masyadong ibababad. So, gagamit ulit tayo ng malinis na cotton buds. Punas-punasan lang natin siya. Okay? Konti lang, hindi man natin kailangan na halos manggitata siya sa langis, hindi. No? Yung tama lang nadudulas siya. Okay? Yan. So, pag okay na, lagay na natin siya rito, balik na natin. Yan. Lagyan din natin yung pinaka-entrada niya para dumulas na rin siya ron sa loob. Okay. Yun. So, ang ganda na. Oh. Kanina ang hirap tanggalin nito. Ngayon maganda na yung laro niya. Okay. So, ang pagbalik, no, kailangan hindi siya baliktad. No? So, mga kabakal, ang pagbalik na itong bolt, no, tandaan nyo mabuti, ang extractor is yung nasa kanan. Ito yung extractor. Ito yung extractor. Yan. So, ito yung ejector. Yung parang parang may toothpick siya rito. Yan. Kita nyo yan. So, may butas yan kasi na ganito. Baka mapagbaliktad nyo na ganyan. Yan. Na pag ganyan yung kabit nyo, no, baliktad. Hindi po yan hindi mag-eject. So, tandaan nyo lang mabuti, yung extractor kailangan nasa kanan, no. Ito, nasa right side. Ito yung right side, ito yung kanan ko no. Bago natin ibabalik yung catch pin niya. Okay? Pagbalik ng catch pin, itulak nyo lang sa pinakadulo, then shoot nyo lang, makikita nyo na yung butas doon. Yan, okay? So, pagka ganon, hilain nyo siya. Tapos, ipahalang nyo na yung catch pin nyo para maibalik nyo na yung firing pin. Okay. So, lagyan din natin ng langis yung firing pin para maganda yung ano niya. Yan. Okay. Pagbalik, itungo nyo lang. No, ihulog nyo lang yung firing pin. Ayun, pumasok na. And then last, syempre yung una nating kinabit is yung pin niya, itong lock pin niya. No. Ayun. So, ayun, ganun lang kasimple yung pag-assemble ng bolt carrier, no. So, kita niyo maganda na yung laro ng bolt niya sa loob. Okay? So, check nyo kung nakalock pa talaga yung yung firing pin. So, nakalock na siya. Yan. Tak-tak nyo lang na hindi nahuhulog yung firing pin. Ibig sabihin, nakapin na ng maayos yung firing pin niya. Okay. So, set aside natin yan. Balik tayo dito sa rifle natin. So, yung sa rifle natin, punas-punas lang dahil nga naano natin yung chamber niya. So, mga kabakal, additional, no? Pwede rin natin baklasin itong bumper spring niya. Pero, para sa akin, hindi ko man masyadong nililinis ko kasi masyado nang malayo siya. Hindi naman masyadong dumudumi ito. Pero, at any rate, tuturo ko na rin pag baklas na ito. May pinaka-pin lang siya dito. Itutulak nyo lang siya pababa. So, check na natin. Nandito na siya. Ayan. So, ito yung bumper spring. Yun. So, gawin natin. So, additional, medyo okay naman siya. Hindi naman siya ganun kadumi. Dahil hindi naman halos nadudumihan itong bumper spring. Gagawin na lang natin, langisan na lang natin siya. So,
Sprayan lang natin ng cleaning oil. Yan. Konting punas. Lagyan lang natin ng konting langis. Kamay na natin para mabilis. Ayan. Para hindi lang din siya mga lawang. Lalagyan natin siya ng langis. Langisan natin siya. Ayan. So, ganoon lang kasimple. Maglinis na ito. Tapos balik na natin. So, pagbalik, push down nyo lang. Okay, so, gano'n lang kasimple yung pagbaklas ng buffer spring. Okay, so, babalik na natin tong bolt natin. So, bago natin ibalik, dahil nga ito yung moving part niya, lalangisan din natin yung buong, ano niya, yung sa tingin natin na tumatama na moving part niya. Okay? So, itong pinaka grooves niya rito, yan, langisan natin, konti lang. No? Huwag naman yung nanggigitata siya. Okay, konting-konti lang. Yan, yung talagang halos maanuhan lang siya ng langis, yung mapahiran, no? Pahid lang, konting pahid lang. No? Kasi pag masyadong malingis, pag yung unang putok natin na ito, napakausok. Pwede yan siguro pag dating natin doon, puputok muna natin ng ilang beses para maano yung mga langis-langis niya. Okay, so okay na to. So babalik na natin. Ang pagbalik ng yung una natin tong carry charging handle niya, kanal siya rito, yan, sa loob. Then para maibalik nyo ito, huwag nyo munang masyadong itulak ito. Isabay nyo na itong carrying bolt natin. Ayan. So pagka nasabay, tawan nyo lang. Okay? Nag-lock na siya. Tapos lock din to. Ayun. So okay na siya. Yun, no? Kita nyo yung ano niya, maano niya yung tunog niya. Masarap na ang pakinggan yung ano niya, yung tunog niya. So ibig sabihin malinis na siya. Okay na ito. So, malinis na siya. So, pwede na itong gamitin para next week sa competition. So, mga kabakal, ganun lang kasimple linis ng 5.56 no, na rifle. Na mapa M4 man yan, R4, AR-18, M16, A1, A2. Pare-parehas lang po yan ng kung paano natin nilinis ito. Okay? So, mga kabakal, dito na po muna ulit magtatapos itong aking short video about sa paglilinis ng 5.56 rifle. May we have a good day. God bless and syempre mabuhay po tayo lahat.